Ito yung mga nakabili natin. Diba? So, $148 na po yan. Natin yung sila. Hindi na ako nag-video dun sa cashier kasi magandang araw mga ka-dreamers. Yes, magandang araw po. Thursday morning and nakasiklib po tayo ngayon dahil maulan dito. So sinamantala ko na magsiklib para makapagpahinga din. So ayon sa weather forecast ay the whole day po na umulan or uulan. Kaya nandito tayo ngayon sa bahay. Okay, and ngayon po ay mag-grocery tayo sa Pack and Save Cavendish Drive dahil naubusan na po ako ng brown rice. So doon po sa Pack and Save na yun na mayroong brown rice, kaya doon po tayo mamimili. Medyo malayo po dito, siguro mga 12 minutes drive yon. So, and sa labas ay medyo masama po ang panahon. Yan po sa window. So ito, labas tayo. Madilim dito sa amin. Yan. Dahil nakasarado yung mga blinds. Yan po sa labas. Parang actually kagabi pa po umuulan eh. Ay nako. Yan po ang panahon ngayon dito. Sarado ang kalangitan. So ito ating sasakyan. Tayo ay mag-grocery lang ng konti. Alright, sakay muna tayo dito sa ating sasakyan. Ayun. Medyo hindi na nakaka-rush itong sasakyan natin. Ayun ako, talagang buhay. Kayod ng kayod. Para sa ekonomiya. Okay, mga ka-dreamers, magandang araw po. Ayun, medyo masama po talagang panahon. Oras po ngayon dito ay siguro mag 1 o'clock ng hapon. Okay, magdadrive po tayo papunta ng Pack and Save Cavendish Drive. Samahan niyo po ako. Okay. Alright mga ka-dreamers, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay maulan dito sa amin. Masama po ang panahon. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro may na naman cyclone somewhere in Auckland, kaya ganito ang panahon natin. So far sa weather forecast ngayon ay 100% po ang pag-uulan dito. Kaya yan, nagsiklib po tayo ngayon. At sinamantala po natin na makapagpahinga dahil hindi rin naman po tayo makakapagtrabaho ngayon dahil ang area po kung saan tayo gumagawa ay nasa outdoor po, kaya hindi po tayo pwede magtrabaho dahil umulan. Okay, mga dreamers, kumusta po kayo? And ito, samahan niyo po ako, pupunta po tayo sa sa Cavendish Drive Pack and Save. Bibili po tayo ng brown rice at syempre iba pang grocery dahil medyo naubusan na tayo. Sweldo po kahapon. Dahil yung po ang pinaka parang reward, di ba? Nakakatanggal din naman ng pagod pagka araw ng sweldo, kahit pa paano nakakatanggal ng pagod. Di ba ganun po mga ka-dreamers, lalo na yung mga OFW dyan, di ba? Yun lang ang parang pinaka-reward natin pagka sumasahod ka na, the moment na na-receive mo yung sweldo mo.
So, nakaka-relieve po ng lahat ng halos pagod mo the whole week. By the way, dito po sa New Zealand ay weekly po ang swelduhan. Kaya parang mabilis lang po yung yung flow nung sahod natin. But then lahat naman po ng bayarin ay lingguhan din, katulad po ng telephone bill, amortization nitong mortgage nitong sasakyan, renta sa bahay, car insurance, and then life insurance. Weekly din po ang bayad sa mga yon. Kaya lingguhan din pong sahod. So ganun din. Kaya lang parang ang tawag dito, mas kasi lingguhan mo siyang hindi ka maghihintay ng 1 month, 'di ba? Okay, samahan niyo po ako. Pupunta po tayo ng Cavendish Drive para mag-grocery po ng konti. Alright. Okay. Mga ka-dreamers, turn right onto Tussock Avenue, then take the first right onto Massey Road. kumusta po kayo mga ka-dreamers? Ito tayo, pa rin, still alive and kicking dito po sa Auckland City, At the New stop Zealand. sign, turn right onto Massey Road. Maulan po ang panahon ngayon. Maulan po ang panahon. Ayan, marami pong sasakyan. Hindi tayo tatiming lang tayo na libre para makaliko tayo pakanan. Makulimlim po ang kalangitan, and then maya't maya nagsashower ang ulan. Okay, libre na. Alright. In 400 meters, turn right to merge onto motorway south towards Monaco. Ayan po, maulan po ang panahon. Go past this light, then at the next one, turn right to merge onto motorway south towards Monaco. Okay, naka-red light po. So ganito rin po ang panahon dito pagka masama ang panahon. May rin po dito, may bagyo din, tinatawag nilang cyclone. Actually last week may ilang area dito na talagang dinaanan din po ng baha. So napanood ko sa local news dito. So parang sa atin din pala. Ang pinaka worst pa nito, lalo ngayong winter, malamig. Pag nabasa ka and then malamig yung panahon, ako talaga naman maninigas ang katawan mo. So yun po ang challenge pagka narito sa ganitong bansa na may winter. Kaya lang, sabi nga, yan ang way of living natin, magtrabaho sa abroad. So kailangan nating ma-adapt anything na kailangan nating ma-adapt sa isang bansa na nating pupuntahan, diba? Para makasurvive tayo. Turn right. Okay, turn right na tayo dito. Pasok tayo ng motorway. In 5.5 kilometers, take exit 2 onto Lambie Drive.
ka-dreamers. Ayan po, nasa motorway na po tayo. Kumusta po sa ating mga subscriber and mga viewer? Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? By the way, congratulations nga pala sa aking pamangkin dyan po sa Tanawan City, Batangas. Gagraduate po siya with honor sa Batangas State University, cum laude kay Mariel B. Perez. Yan. So congratulations sa iyo. Job well done. And ayan, good luck sa iyong bagong journey after graduation. Ito, medyo matraffic pala dito. Ang kanyang course po ay Bachelor of Science, ano ba yun? Financial Analyst. Meron na palang ganung course ngayon sa Business Administration, So, yun siguro ang kailangan natin mga Filipino, yung magkaroon ng financial literacy. Hindi ba? Kasi maraming Pilipino na tawag dito, marunong magtabi ng pera, pero yung tinatawag na financial literacy ay kulang. Dapat yung financial literacy elementary pa lang tinuturo na. Nang sa ganon ay lahat ng Pinoy ay matuto pagdating sa pera. Hindi ba? Kaya traffic dito. Traffic. Bakit kaya? Naka-red ang aking linya dito sa Apple Maps, no? So 2.3 kilometers po bago tayo lumiko sa exit 2 Lambi Drive. At ito, bumper to bumper yung traffic. I think there's something happened down there sa unahan. Ganon din po dito, nagkakaroon din yung traffic pagka merong untoward incident sa unahan. So di natin alam, no? Minsan kasi yung ibang sasakyan din nag-uususe din lang, kaya katulad nung last time, I think last week yata yun so na traffic ako pauwi siguro 27 minutes. Then pagdating ko doon sa pinakaunahan, yung lane na aming is wala naman talagang aksidente. Ang aksidenteng nangyari doon sa kabilang ng motorway. Kaya alam, bumabagal yung sasakyan dahil yung mga dito sa linya kung saan ako na traffic ay umuususo din dito sa unahan. Kaya bumabagal. Alright, ito, na traffic tayo. So hindi ko alam kung ilang minuto to. Wrong In 2 kilometers, take exit 2 onto Lambie Drive. Okay, dito na po tayo mga ka-dreamers sa Pack and Save. At kinat na po natin yung ating video kanina sa motorway dahil matraffic po. So yan po ang Pack and Save. Maulan po ngayon. So parang nano akong lumabas dahil maulan. Although naka-hoodie naman tayo. So ito, dito na tayo. Patayin ko lang makina ng aking sasakyan. Okay.
Ayan. Ano, parang ano, 1 week na, or ngayon lang ako nag-day off dahil naka-sick leave po ako today. So, maulan din naman po, hindi naman po kami mapagtrabaho dahil ang area kung saan kami gumagawa ngayon ay nasa labas naman po siya. So, greenab ko na yung opportunity na makapag sick leave. And then kahapon naman medyo masama yung ano natin, pakiramdam. Dahil siguro sa climate dito sa New Zealand na may mga pagkakataon po kasi na syempre outdoor po yung trabaho natin. Sa labas or sa umaga, napakalamig pagising mo, madaling araw hanggang mga lunch, then there's such a time na biglang mainit. Although malamig pa rin naman yung simoy ng hangin, kaya nga lang uminit siya na naiinitan po tayo, nasa labas po yung trabaho natin. So kaya yun siguro ang isa sa reason kung bakit yung mga tao dito ay nagkakaroon ng seasonal na sakit. Especially lalo na katulad natin, galing tayo ng Pilipinas, 'di ba? So yung weather natin sa Pilipinas ay ano lang naman, summer at saka rainy. Ayan, sobrang lakas po ng ulan, oh. Kaya hinihintay-hintay ko, maya-maya siguro ako lalabas pagka medyo tumila na. Okay mga dreamers, dito po tayo mamimili sa Pack and Save na ito dahil yung Pack and Save doon sa may Mangere area, malapit doon sa bahay, wala pong brown rice doon. So medyo paubos na yung brown rice natin, kailangan natin mag-stock. So dito lang ako nakakabili noon, nearby na Pack and Save dito sa Mangere, kaya dito na ako pumunta. So ayan po ang ating ngayon, activity ngayon. So kanina after syempre yung parang body clock ko ay nagising tala ako ng around mga 5:40 ng umaga para pumasok. So gumising ako, then afternoon, after kong mag breakfast, so natulog uli ako. So nagising ako mga 12 na siguro. So kahit papaano nakapag-recharge ng ating katawan. Okay mga ka-dreamers, mamaya po papasok po tayo dyan sa Pack and Save and mamimili po tayo ng ating konting grocery. Okay po. Okay mga ka-dreamers, susugurin na natin itong ulan. Ang lakas. Yan o. Kasi baka mamaya abot pa ng 1 oras to. So matatagalan tayo dito. Lapit lang naman, siguro mga lang po ito, 20 meters. Mga 20 meters lang. Ayan. Yep. Woo! Ayan. Ulan. Basta ang ating camera. Ayan, dito na po tayo sa loob ng Pack and Save. Ayan, ang mura ng apple ngayon dito. So, $1.89 lang. So, season po ngayon ng apple. Mamimili ka nga lang po talaga. So, siguro ito na lang yung naabutan ko. Kunti na lang, halos na sa pinaka-ground na nung isang malaking box. So, ganun po dito. Pagka season ng isang prutas, napakamura po ng presyo nila.
And naglalagay sila ng ganitong display para po sa lahat and ma-access lahat yung yung prutas. So, malimit po, kasama po lagi sa aking budget yung fruits. Dahil minsan hindi na tayo nakakapag-gulay. So, pang alternative natin sa gulay, yung mga prutas na mayayaman sa fiber. Kaya malimit po, meron po tayong apple, orange. Minsan pagka season po ng kiwi, mura lang po yun, mga $2, $3, $4 lang per kilo na dito. And minsan po yung yung cherry, di ba, may mga pagkakataon na marami po tayong binibiling cherry pagka season, mura po talaga yon. So ayan, nakakuha na tayo ng apple and iikot tayo dito sa loob ng supermarket and pumunta tayo dito sa may gondola ng maraming tinapay. Mga tinapay nila dito, merong mga matatamis at meron din namang yung parang hindi siya, walang lasa halos. So ito po yung entrada dito po sa may sa loob ng Pack and Save dito po sa Cavendish Drive. Ito po ang kanilang fruits and vegetable section. Malawak po siya. And ayan, medyo yung orange ngayon, may mga mura na rin. And yung kiwi naman, medyo nagmahal yung kiwi. At habang nag-iikot tayo, ito, napunta tayo dito sa may section ng mga saging. By the way, meron nga palang saging galing dyan sa atin. Ito po, Dole. In-export galing po dyan sa Pilipinas. So, nagtataka lang ako kasi ang in-export nilang saging dito sa New Zealand ay hindi ganun kalalaki. Compare sa saging ng galing sa Latin American, like Ecuador. So, malalaki siya and parehas lang po yung presyo, $3.99 per kilo nung saging na galing po dyan sa atin. Ito po yung lakatan natin. I think ang plantation nito dyan sa sa Mindanao, sa Warren Davao, kung hindi ako nagkakamali. So ito, magkano na ba ang kilo sa atin ng lakatan dyan? Dito po kasi ang kilo ay $3.99. So hindi ko lang alam kung dyan sa atin ay magkano na ngayon. Ito naman, sayang na ito ay galing po sa lakatan din naman. Galing siya ng Latin America, malimit sa Ecuador. So mahaba po siya, malalaking saging. I think may ganitong size din naman tayo ng saging na in-export. So, nagtataka lang ako bakit dito sa New Zealand ay yung parang maliliit or reject yata yung pinapadala dito ng bansa natin, na-export na saging. So, yan, at kumuha nga ako ng ilang pirasong saging. So, ganun din po ang presyo nito, $3.99. At ayan, marami pong mga tayo kababayan na bumibili din dito sa Cavendish Drive, Pack and Save. Ayan, at kumuha tayo ng itong butchoy. Parang siya, pechay dyan sa atin. So, kaya lang Chinese butchoy siya. Ito, merong malaking pechay dito. Hindi ko pa na-try ito eh. Ang malimit ko siyang binibili yung ito nga ang kinuha ko ng butchoy. So marami rin namang rito, fruits and vegetable. So fresh from the farm ang mga vegetable and fruits nila dito. Ayan, and medyo mahirap po kasi mag-stock ng gulay dahil pag hindi mo naluto kaagad ay nasisira. So sayang lang yung Kaya pagka ako po'y bumibili ng gulay, on that day, niluluto ko kaagad para hindi masayang. Kasi marami pong pagkakataon na nasasayang lang sa ref yung binibili kong gulay dahil hindi ko siya kaagad naluluto. So, ganun po yung strategy ko pagka ako'y bumibili ng or nagkikrave sa vegetable. Ito naman po yung talong na maliliit. Parang talong din niya sa atin. Pero ang presyo niya, I think,
What's that? $18 or $5? So, dalawang klase po ang talong dito na malimit mong makikita sa supermarket. Meron po yung maliliit, and then ang usual na talong po ay yung medyo malalaki na ang bentahan nila ay per piece. So, parang $4 to $5 per piece. And ito nga, meron tayong nakita dito na beetroot. So, matagal na akong curious, ano ba ang lasa ng beetroot na ito. So, nakikita ko kasi ang kulay niya is para siyang kulay ng dragon fruit na violet, no? Kaya lang, talagang nako-curious ako, ano ba lasa nito? So, minsan nga may napapanood ako na ginagawa siyang juice. Kaya yan, hindi na tayo nakapagtimpi, kumuha na tayo para masubukan. Ganun po, di ba? Pagka curious sa isang bagay, kailangan mong i-try. Nang sa ganun ay malaman mo. Ganun lang naman yung solusyon dun eh. Kaya $4 po ang kilo niyan. So, kumuha na rin po tayo ng beetroot. And ito, dito na tayo sa may, punta na tayo sa may meat section. Ito, nasa vegetable pa rin. So, ayun nga, yung sinasabi ko, yung talong. Yung talong na malalaki, meron po dito na kulay, violet. Ang bintahan po niyan ay hindi per kilo, per piece. So, yung talong na yan. Ito pa, isa pa ito. Itong yams na ito. Hindi ko alam kung ano to eh. Para siyang itsura ng ginger. Pero ito, pang rin daw, nilalagay din doon sa salad according doon sa label ng plastic. Kaya lang, alam niyo yung oraro dyan sa atin. Parang ganun itsura niya. Kaya lang, yung oraro dyan sa atin, ang kulay ay off-white. Ito naman, parang orange na nagre-red, nag-yellow. So, yun yung kulay nitong yams na to. Hindi ko pa na-try. Hindi pa ako nakasubok nito. Ito nga. So, maraming rito. Yan, cabbage na violet. And then, yung tawag dito, itong gulay na broccoli. Yan, marami yan dito. All year round. And meron din kalabasa. Merong celery. At saka itong luya, maraming luya. Okay, nga, habang nag-iikot tayo, pumunta tayo dito sa may rice section dahil yun po talaga ang sinadya natin dito. Yung makabili nitong brown rice. At dyan, may nakita pa nga ako si Ali dyan, nag-market sa gondola, hindi niya siguro maabot. Ito lang naman ang kailangan natin dito sa rice section. Yung brown rice na Australian brown rice. Before kasi po doon sa west, nung doon pa ako nakatira, pero pa akong nabibili na basmati brown rice. So, medyo mahal po yung basmati brown rice, pero mas mas mababa pa ang glycemic index niya compared dito sa brown rice. Kaya lang dito wala pa akong makita sa Pak'nSave dito. Kaya for now, ito na lang muna yung Australian brown rice. Okay din naman po ito. At least kahit papaano compare sa white rice. Hindi ba? Mas mas healthy. So, ayan. Kumuha na tayo ng 5 kilos dyan, isang bag na Australian brown rice. At yan, umusyuso pa tayo ng marami pang klase rito ng mga rice eh. Kaya lang, hindi tayo masyadong fun na kumain ng white. Minsan nakakain din naman tayo ng white rice sa labas. Pero yung everyday na kinoconsume natin is gusto ko hanggat maaari ay yung brown rice dahil mas mayabang po yung fiber. Mas marami po yung fiber ng brown rice and tsaka mas mababa po yung glycemic index kumpara po doon sa white rice. So, ayan, marami po dito. Marami pong choices, marami po kayong pagpipilian dito sa pagdating sa bigas dito sa Cavendish Drive, Pak'nSave. And, syempre,
Nandito na rin lang naman tayo sa loob ng Pack and Save. So, sulitin na natin. Maghanap na tayo ng iba pang kailangan natin sa bahay na wala na tayong stock. So, before nga pala, ang kilo nitong brown rice ay $14 lang. Ngayon ay 22.99 yata. Yan. So, kahit din po dito sa New Zealand ay mabilis din po ang pagtaas ng alam niyo yung inflation. So, ramdam na ramdam din po dito yan sa New Zealand dahil mataas nga po yung standard of living dito. Kaya doon sa ating mga kababayan na may mga kamag-anak sa abroad ay hindi po ganun kadali ang buhay dito. Although malaki nga po yung rate natin dito, pero yung gastos naman natin ay ganun din. Malaki din po yung gastos natin. Kaya parang ano lang po siya, break even lang. So malaki ang kita natin, malaki din yung gastos dahil mamahal nga po ng mga bilihin. So ang pagkakaiba lang dahil dyan sa atin sa Pilipinas, hindi ganun kalakihan ang sweldo, may mga mura din naman na bilihin na I think in $3, $4, $5 makakain ka na ng lunch. Dito po ang pinakamura, I think may nakikita ko sa mga takeaway, mga $8, $9, $10, $12. Makakain ka na rin sa takeaway dito, mga Chinese takeaway, mura lang. Kaya lang sabi nga ng mga lokal dito, hindi daw healthy yon. So usually kung gusto mo ng good food or nutritious food, malimit nag-start ang range sa mga $16 and up. So yun na po, medyo mga na pong restaurant yon, mga gandang klase ng restaurant na kakainan mo. Ito at nakiususo nga tayo dito ng grapes, medyo nag-crave tayo sa grapes. Kaya ito, kumuha na rin tayo ng itong green grapes na seedless. So ayan, 1 kilo parang $9 yata or $8 ang kilo nito. So kumuha na rin tayo ng grapes na yan. And for now, dito sa fruits and vegetable, tapos na po tayo. So papunta na tayo sa meat section, kung saan bibili tayo ng chicken para kasi nung the fast laging nagluto ako ng beef, pork, and then lamb. So yun yung naging ko. So the whole week, I think parang ganun for 2 weeks. So kailangan natin ng white meat naman. At dito po sa meat section sa chicken, marami na po kayong makikitang mga skinless na. So katulad ng thigh, breast, may mga skinless na po dyan. Kaya lang medyo mahal ang presyo niya kumpara doon sa may balat pa. And maliban po sa skinless, meron po dyang tinanggal na rin nila yung buto. Kaya medyo mahal na. So lulutuin mo lang talaga. So yan yung chicken dito binebenta. Parang siya. Isang pack ay 2 piraso. So ito po ang mga chicken dito. So bibili tayo ng dyan, Thai chicken na skinless and then boneless. Para lulutuin na lang natin. Okay, yan. At habang tayo namimili dyan ng chicken, ito talagang inaano natin kasi minsan may mga po kasi dito parang halimbawa hindi na benta kahapon, i-display nila ngayon kinabukasan, na po yun, reduced price na siya. Bawas na po yung presyo nun. Ganun hinahanap natin. Para kahit paano, $2-3 na makakamura tayo ay malaking bagay na, diba? So, alam mo naman, Pinoy tayo, diba? Kailangan nating magtipid. Kung meron namang ibang option para makapagtipid tayo, why not? Diba? Kaya every time na ako po ay namimili, so yun po talaga yung hinahanap ko. Yung mga reduced price. Kasi dito naman po ang reduced price, hindi naman po yun for ilang days na hindi nabenta. Usually, kinaumagahan lang. Pag hindi nila naubos within the day after, na po yan, reduced price na. So, ganun po yung sale nila dito. Lalo na pagdating sa mga ganitong produkto na meat, no?
And yan nga, ito yung thigh section, then merong mga naka-party-party na. Ito naman ay kukuha tayo ng ano dyan, yung breast na skinless na siya. So, malimit yun po yung mga binibili natin pagdating sa chicken na white meat. Ayan po yung mga ano, yan na po yung mga breast chicken na nakaano na siya, parang fillet na na tinanggal na nila yung ano, yung balat kasi nga sabi, according sa mga nutritionist, ang balat daw ng chicken ay napakataas ng cholesterol. So, ito para hindi na tamarin yung mga mamimili, ni-ready na nila, tinanggal na nila yung balat, di ba? So, hindi ko lang alam kung ano nang ginagawa nila sa balat. Baka itinatapon na lang. Pero kung sa atin, nako, pwede pa yan. Gagawing chicharon, di ba? Skin chicharon. Chicken skin chicharon. So, hindi ko lang alam dito kung anong ginagawa nila doon sa balat ng chicken. Pero minsan sa mga Asian store, may nakikita akong binebenta na chicharon na balat ng chicken daw yun. So, ito naman. Section naman ito ng lamb. Tupa. So, dito talagang ano, affordable, ma-afford mo talaga yung mga ganong pagkain kung saan diyan po sa atin sa Pilipinas ay parang pagdating sa lamb ay mayayaman lang yung nakaka-afford. Kasi nga, mahal yung presyo dyan sa atin. Dito po ay kayang-kayang bilhin ng isang ordinaryong manggagawa katulad po natin. Ayan, at ayan, nag-ikot-ikot pa tayo dito sa may meat section and plano kong bumili ng kasi may ano po dito yung goat. Minsan pagka may natchempon ako na fresh na display, bumibili tayo at kinakaldereta natin. Kahit naman sa Pilipinas pa ay kumakain na po tayo ng karneng kambing, no? So, wala naman po siyang pagkakaiba halos sa tupa, kaya lang iba yung anggo ng tupa compare sa goat So, usually naman ang goat dito, na lang binebenta nila yung mga laman na lang talaga. Kasi yung mga laman loob, hindi ko alam kung saan nila tinidispose. Pero sa mga Asian supermarket, may mga nakikita akong binebentang mga kalinawan, yung mga laman loob ng baboy. So, pero pagdating sa goat, parang wala akong nakikita na binebenta nila yung mga ganon. So, siguro, dinidispose nila sa or rubbish ginagawa, binabasura na nila. So, sayang naman sa atin na walang sayang pagdating sa karneng kambing, no? Lahat napapakinabangan. So, ginagawa ng paraan ng mga Pilipino para mapakinabangan. Okay? Yan, at ito nga, dito tayo sa may section kung saan ito ang mga chunk nung goat. So, namimili lang tayo ng mas maraming laman na goat nang sa ganun ay hindi naman tayo lugi, di ba? Yan, kumuha na tayo ng isang tray para maybe ilang days ay ating ikakaldereta yan. So, ganyan lang po. ito naman yung mga pork section yan. So, pass muna tayo dyan dahil nakakailang araw na tayo kumakain yan. Ayan. So, pag po kasi, sa akin naman, pagdating sa ulam, katulad ng fish, ay medyo dahil tumataas yung uric acid natin. So, binabalance lang natin minsan fish, meat, and minsan vegetable. Then yun, pagka yun nga, hindi ako nakapag-vegetable, lagi po ako may prutas na mayayaman sa fiber para nang sa ganun ay mabalance natin yung dieta natin, no? Dahil kailangan po nating pangalagaan ang ating kalusugan dito sa New Zealand dahil yun po ang ating puhunan sa pagtatrabaho. Ito naman yung section ng kanilang mga isda. So, yan, may trevally or sa atin yata talakitok. Yung tawag dyan, trevally. Dito, pagka summer po, yan po ang season ng trevally. So, malimit po ang kilo dito niyan ay mga $8 lang, $9.
Kaya lang, may binibilhan tayo ng isda na mas mura compare dito. Kaya minsan doon lang tayo bumibili. Ano po? Umikot-ikot na lang tayo dyan. And minsan kasi pag nag-grocery ako, yung tamang window shopping na pagka nabili mo na yung mga kailangan mo, pang ano na lang ba, pang patay oras. Nang sa ganun ay pag uwi mo, ay minsan matutulog ka na lang. Ito naman may nakita ako dito yung swordfish. Di ba? Kukuha sana ako niyan kaya lang medyo may parang may kamahalan din yung kilo niyan. Kaya tsaka parang lamog na eh. Yan ginagawang sa atin, di ba? Pinapatuyo. Tapos pagka tuyo na, so ibebenta. Sarap iprito, then ulam mo sa almusal. May katandem na na sinangag na kanin at saka itlog. Nako, panalo na ang almusal, Okay, and ito. So tumingin pa tayo ng ibang may mga frozen din dito, may mga frozen na isda. Na minsan yung mga Asian fish katulad ng tambakol, yung matambaka, yung tamban, meron po dito. Kaya lang frozen na siya. So minsan na-try ko na nga bumili ng dito ng isda na tambakol. Kaya lang hindi ko na inulit, hindi ko alam, hindi ko masyado nagustuhan yung kasi hindi na nga siya fresh na siya, tawag dito, frozen. So yan, ito medyo patapos na tayong mamili dyan. Halos nabili na natin mga kailangan natin. And ito naman, yan po ang dito, yung tahong, napakadami, parang $4 din lang ang kilo niyan. So before, lagi kong bumibili niyan, kaya lang nung $5 na pala ngayon. Kaya lang nung napasobrahan ako ng kain ng tahong, biglang nanakit may mga parang joints na I think tuhod or somewhere else na parang nanakit or sa kamay yata yan. So pagka tumataas yung uric acid, ganun yung mga sign. So pagka ganun na, ay tinitigil ko na. So pero hindi naman tayo dumadating sa point na namamaga yung natin. So masakit lang. So ganun yung ko, parang pakiramdam, tinitigil ko na. So muna ako, slow down muna. Ito, bumili tayo nitong parang tinapay na walang libadura, tawag dito. Yan, ang mga tinignan natin yung ating mga napamili dyan. So may orange, tsaka apple, and then yung grapes. So ayan, mga napamili natin. And so yan, pupunta na nga tayo sa sa may cashier para magbayad nitong ating mga pinamili. Medyo maraming namimili dito sa Cavendish Drive, no? Habang tayo nag-iikot-ikot pa dyan, marami tayong nakikitang mga namimili din or nakakasalubong. So pagka sila namili, siguro malalaki ang family nito dahil bulk talaga halos mapuno yung isang trolley Siguro pagka ganun ay malalaking pamilya. Dito kasi sa akin, parang hindi ko, actually, pagka bumibili ako ng rito, yung makakonsume ko lang within a week. Ayaw ko mag-stock, lalo na yung sa meat. Gusto ko yung alulutuin ko within a week, yun lang ang binibili ko. Ayan, at ito na nga, pumili na tayo dyan para sa pagbabayad. At yan, tapos na tayong mamili. Dito na tayo sa may exit nitong Pack and Save. And ito yung ating mga pinamili. So ang presyo po niyan ay nasa $148 na. Kukunti lang, di ba? Bumili din pala tayo dyan ng dishwashing soap at saka yung parang Downy sa ating paglalaba.
So kaya siguro inabot ng 140 plus. Yun na pumili natin dahil doon sa iba pang ating pangailangan na hindi naman food So yan ay $148. So hindi na po tayo nag-video dyan pagdating doon sa cashier kasi baka alam mo na minsan dito yung mga lokal ayaw nilang na bibidyohan sila dahil na ayaw nilang ma-invade yung kanilang privacy. So kailangan na lang natin i-respeto yun dahil dayuhan lang tayo dito, di ba? So minsan naman may mga katrabaho ko, papaalam mo kung pwede. Kung hindi naman, di okay, wala namang problema. At yan mga ka-dreamers, maulan pa rin po sa labas. Ganyan din pa rin po ang lakas ng ulan sa labas. Kaya medyo tumambay pa tayo dyan dito sa loob dahil nakikita nga natin na malakas pa rin ang ulan sa labas. Ayan, and habang hinihintay natin na tumila-tila pero sa tingin ko parang ayaw tumila ng ulan. Parang hindi siya titila, So, may ikot muna tayo dyan. Kinunan natin ng video, yung palibot nitong sa entrada. Alright mga dreamers, na po. Uwi na tayo at medyo malakas po ang ulan talaga ngayon. So, ilang oras na po yan halos. So, yan papakita ko sa inyo. Yan po ang ulan. Malakas. Yan tayo po naman ay pauwi na. Okay. Dito tayo dadaan. Okay. Turn left onto Cavendish Drive. Turn left into Cavendish Drive. Yan. Yan, madilim po ang panahon. In 500 meters, turn right onto Lambie Drive. Shit. Lakas ang hangin. Malakas ang hangin. At the next traffic lights, turn right. Next traffic light, turn right. At the traffic lights, turn right onto Lambie Drive.
mga ka-dreamers, ang lakas ng ulan. Dito na tayo, malapit na. So hindi na ako pinadaan ni Apple Maps sa motorway. Baka merong traffic na naman kaya ganun. So pinaano niya ako. Parang bayan-bayan ang ginawa. At the next traffic Anyway, light, turn left. mas okay naman dito kasi kahit maraming stoplight pero tuloy-tuloy naman yung ano. Tuloy-tuloy yung takbo ng sasakyan natin. Ito, malapit na tayo sa 12 Brackley Crescent, Mangere. Oh shit. Yan. Tayo dadaan. In 300 meters, turn right onto Tussock Avenue. Yan po, At masama pa rin ang turn right onto panahon. Tussock Avenue, then turn right onto Rock Daisy Crescent. Okay. Dito na tayo sa village kung saan tayo nakatira. Turn right onto Rock Daisy Crescent, then the destination is on your left. Ayan, dito na tayo mga ka-dreamers sa ating home sweet home. Ayan. Alright mga ka-dreamers, hanggang dito na lang ang vlog ko for today. Maraming salamat po sa inyong panonood and abangan nyo po ang next upload ko. Okay, bye bye.